Sa murang edad pa lamang, mahalagang tinuturuan na ang mga bata ng wastong pangangalaga sa ngipin. Ang pagkabulok at pagkasira kasi nito may epekto rin sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya naman sa ilalim ng ating Ngiting Kapuso Project, naghandog ang GMA Kapuso Foundation ng libreng linis at bunot ng ngipin sa 100 individual. Tuwing sumasakit ang ngipin ni Margie, wala siyang magawa kundi tiisin na lang ito. Simula kasi noong pandemya, humina ang biyahe ng kanyang asawang truck driver at ang kitang 2,000 kada linggo, sapat lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Minsan umiinom lang kami ng pampatanggal sa sakit eh. Minsan hindi kami nakakapunta. Kasi wala rin talaga kaming budget para sa dental. Sakit hanggang sa ulo. Kulang din ang kita sa pagtitinda ng ulam, kaya hindi makapagpalinis ng ngipin ang kapitbahay ni Margie na si Jocelyn. Apektado na raw ngayon ang kanyang kumpiyansa sa sarili, lalo na kapag humaharap sa mga tao. Sinabihan din talaga akong talaga dati na pustiso ako, kailangan ko ng palinis ng ipin. Ayon sa isang pag-aaral ng Department of Health noong 2021, 92.4% ng mga Pilipino ang naapektuhan ng tooth decay at 78% naman ang may gum disease. At para matugunan ito, ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry, naghandog ng libreng bunot at linis ng ngipin sa 103 katao sa ilalim ng Ngiting Kapuso Project. Dapat po talaga hindi naaabot sa pagpapabunot yung ipin. Makakita lang po tayo ng kaunting mali, nakikita tayo ng kaunting mga itim-itim, dapat nasa dentista na tayo. Sinasabi po namin sa mga pasyente, 2 beses isang taon magkita tayo. Paalala pa ng mga dentista, huwag mag-self-medicate at agad magpakonsulta kung sakaling may indahing sakit sa ngipin. Malaking bagay itong Ngiting Kapuso sapagkat hindi lahat ng tao na mamayan sa bansa natin ay nakaka-afford na magbayad sa mga dental. Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon ay agad tumugon ang GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan. Pero ngayon, lahar naman ang nagpapahirap sa relief operation. Lunes ng gabi, nang mabulabog ang mga residente na naninirahan malapit sa Bulkang Kanlaon dahil sa biglaang pagputok nito. Ang mga apektadong residente agad na lumikas, kabilang si Cristina. Gawas nila, kanabang nagpisik-pisik mga kalayo. Yan na yun, mga ang nanglupad, mga balas. Nagaitong lang kayo ang sukuan, ang aso sa bulkan. Wala mi nakapil og kainit ang among napil, kuan halang ang among mata. Bilang tulong sa mga apektadong residente, agad nagtungo ang GMA Kapuso Foundation at nagsagawa ng feeding program para sa 300 na katao sa 2 evacuation center sa bayan ng Kanlaon. Ngayong araw, nag-repack tayo ng food packs, katuwang ang 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army para sa ating isasagawang distribution sa Barangay Masulog. Nakatakda sana ngayong araw ang ating distribution, ngunit dahil sa lakas ng ulan, hindi muna ito natuloy matapos magkaroon ng muddy sheet wash sa bayan ng Kanlaon at La Castellana. Ayon sa FIVOX, apektado rin ng lahar ang biyak na bato sa La Castellana. So for now, I am advising everyone to refrain from going there kaya it's not safe. Ni-advise natin ang Kapuso Foundation na antay lang po ng updates kasi kung kailan pwede po mamigay ng mga tulong. I will take this opportunity na magpasalamat po sa Kapuso Foundation dahil po sa pagbibigyan ng tulong dito sa residents namin.
Sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid ng tulong sa mga kapuso nating nasalanta ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Mga kapuso, sa loob lang ng 3 araw ay mahigit 6,000 apektado ng Bulkang Kanlaon ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat po sa donors, sa sponsors, sa partners at sa volunteers na katuwang namin sa pamamahagi ng tulong. Ito na ang tumambad sa magsasakang si Juicery sa kanyang sakahan sa Barangay Masulog sa La Castellana, Negros Occidental noong Miyerkules. Ang kanyang mga pananim nasira matapos matabunan ng abo mula sa nag-alborotong Bulkang Kanlaon. Halos nanlumos si Juicery dahil lugi at di ito mapapakinabangan na. Tabunan ng abo. Sibuyas at carrots at bagyo beans. Paano kami makabangon sila nga natabunan na? Wala na kami pang balik gasto. Kabilang ang Barangay Masulog sa 4-kilometer danger zone. Problema dito sa amin yung asphalt talaga at saka yung amoy. Yun ang reklamo ng mga tauhan dito. Kaya bilang tulong sa mga magsasakang naapektuhan sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, hatid natin ang mga food packs, N95 face mask, at mga pagkain na lugaw at itlog. Maraming salamat talaga at saka sana marami pa kayong matulungan. Samantala, naalarma ang mga residente ng Barangay Biak na Bato sa La Castellana pa rin dahil sa lahar mud flow na dulot ng malakas na ulan ngayong hapon. Kasalukuyan pong yun nga, umuulan doon sa itaas ng bundok. Nagpaalam na po yung mga netizens na nasa bundok na may papuntang baha. Agad tayong nagtungo roon para magbigay tulong. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng GMA Kapuso Foundation at partnership with the Philippine Army ay ating maipabahagi yung tulong dito po sa mga nasalanta. Sa mga nais magbigay ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit card.